Magandang umaga. Kayo po ay nakatutok sa unang kabanata ng Silayan. Sa bahaging ito, tampok ang paaralang kinikilala bilang isa sa mga pinakamataas na high school sa Pilipinas at isa sa mga pinakamahusay sa ASEAN region noong taong 2016. Lalakbay tayo upang silayan ang isa sa mga campuses nito at upang malaman kung ano nga ba ang ibig sabihin ng pagiging isang estudyante sa eksklusibong paaralan na ito. 10 kilometro mula sa National Highway ng Bayumbong, Nueva Vizcaya, maantungan ang isang paaralang hiwalay sa kalungsuran. Mayamang gubat at tahimik na komunidad ang pumapaligid sa Philippine Science High School Cagayan Valley Campus. Kaya mas napapainam ang pag-aaral ng mga bata rito. Ang Cagayan Valley Campus ay isa lamang sa 16 na campus ng Philippine Science High School. Nandito tayo mismo ngayon upang isilayan ang ating mga scholar ng bayan. Ngunit bago ang lahat, lilibutin muna natin ang buong campus at ang mga pasilidad nito. Tara! Ang Pisay Cagayan Valley Campus ay nakaka-21 taon pa lamang, ngunit sagana na ito sa mga pasilidad na kakailanganin para sa programang K-12. Ang Philippine Science High School o Pisay ay isang natatanging pampublikong paaralan na nasa pamunuan ng Department of Science and Technology. Pinipili nito ang mga pinakamatalinong estudyante sa bansa upang hasain ang kanilang mga natatanging talento sa pamamagitan ng paghahandog ng mataas na kalidad ng edukasyon. Ngunit ang pangunahing hangarin ng Philippine Science High School ay ang tumugon ng mga mamamayang may layuning makapagserbisyo sa bansa sa larangan ng agham at teknolohiya. Nasilayan po natin ang eskwelahan ng ating mga eskolar. Susunod, susubukan naman nating kapanayamin ang ilang mga otoridad upang ilarawan ang mga Pisayer. Base sa inyong karanasan at obserbasyon, paano nyo mailalarawan ang mga Pisayer? Matatalino. Ang mga Pisay, kung ilalarawan ko base sa aking nakita, ay matatalinong estudyante. May abilidad silang mag-isip ng hindi na lilimitahan sa kung anong meron sila. May kakayahan silang gumawa ng solusyon at tumingin sa mga bagay-bagay mula sa mga perspektibang hindi laging napapansin at hindi laging nakikita ng mga estudyante. Napaka-resourceful nila, creative. Mababait. Mabait naman ang mga Pisay. Magalang, masisipag. Masunurin sila sa rules and regulation ng school. Malalambing. May paggalang at respeto sa kanilang mga guro. Mabait. Mataas ang IQ level ng Pisayers pero meron emotional quotient or EQ na hindi masyadong mataas. Palaging nagka-cram. Pero ang mga Pisay scholars naman masayahin yan. Gustong maglaro palagi pag na-stress. Guwapo at maganda. Thank you.
Kinapanayam naman namin ang ilang mga estudyante upang alamin ang kanilang mga katangian at pananaw sa buhay. Ilarawan ang buhay mo sa Pisay sa isang salita. Magulo. Komplikado. Stress. Stressful. Nakaka-stress. Mahirap. Ellipsis. Adventurous. Makabuluhan. Makabuluhan. Thrilling. Mahirap. Mahirap. Sakripisyo. Masaya. Ano ang mga benepisyo ng pagiging isang Pisayer? Para sa akin, ang pangunahing benepisyo ng pagiging isang Pisayer ay pag maititrain tayo, lalo na pagdating sa mga suliranin o pagsubok na kadalasang pinagdaraanan ng isang estudyante. At saka siya rin na maihahanda tayo sa buhay natin pagdating sa kolehiyo. Sabi nila maganda daw yung quality ng education dito sa Pisay. So siguro, isa na yun. Isa na yun sa mga benepisyo na dito sa Pisay. Na makapag-aral ka na mabuti, yung mga teacher mo magagaling, sigurado. Kasi sabi nila, may fit nga daw yung qualification ng mga teachers dito. So, okay. Marami tayong natututunan at saka mas nabibigyang tuon talaga yung mga lesson natin, lalo na sa sciences. Natututo tayo sa mga bagay-bagay na pangkolehiyo, tapos isa na rin yung paggawa natin ng mga experiments, like meron tayong mga equipment, matatrain na tayo, tapos meron din yung pakikipag-usap natin sa mga tao kasi nasa-surround tayo with with many people, tapos yung mga programs na nag-help tayo sa community. So feel ko ilan lang yun sa mga benefits. Mas advanced ang mga facilities. May stipend. May stipend. Tapos, feel ko sa future mas madami kang makukuha benefits. Una, mas high quality education or mataas na antas ng edukasyon. Pangalawa, nakukuha ko yung benefits ng binabayaran na tax ng mga tao para lang makapag-aral ako ng mabuti. Tapos, mas mataas yung chances or opportunities na open for me sa future. Sa tingin mo, ay papaano naiiba ang mga Pisayers sa ibang mga bata? Unang-una, hindi naman sa Pisay pero sa campus na to, liblib kami. Kaya hindi kami open sa kung saan-saan. Tsaka, pangalawa na rin is siyempre yung quality ng education ulit, yung mas marami kami siguro mas marami kami natutunan kaysa sa ibang bata or sa ibang estudyante. Mas inclined tayo sa sciences. Mas intensive yung training natin sa sciences. Mas malaking expectations ng mga tao sa'yo. Iba kasi yung humor ng mga Pisayer, ewan ko. Basta pag may pinag-uusapan yung mga Pisayer, like normal lang siya, pero sa ibang tao baka nagmumukhang nerd tayo or something like that. Yung curriculum natin, mas nakatuon yung pansin natin sa agam teknolohiya, matematika at agrikultura. May iba sila sa tatlong main aspeto para sa akin. Una is sa intellectual na perception nila sa mga bagay-bagay. Pangalawa naman is yung kaseryosohan nila sa pag-aaral. At yung pangatlo is yung mga gusto nila marating sa buhay. Feeling ko yung mga Miss Pisayers, mas magagaling sila pero mas stress sila. One is that masasabi nila na mas mataas daw yung IQ or intellect ng isang Pisayer. Para naman sa akin is meron din yung kapalit na sa emotional part ng pagiging Pisayer. Mas emotional tayo in such a way na marami tayong iniisip. And that mas marunong tayo mag-multitask. Yun naman ang mga napansin ko. Paano mo gustong magserbisyo para sa ating bansa? Ang gusto ko lamang is kung ano yung naibigay sa akin ng bansa natin, kung ano yung naituro nila sa akin, ay may share ko rin yun. Yun lamang, as a teacher. Gusto ko ay pumasok sa DOST upang maging parte sa pananaliksik ng mga makabagong kagamitan na maaaring gamitin ng lipunang Pilipino. Basically, makatulong sa bansa at may balik kung ano yung binigay sa akin
Dahil na't scholar ako ng bayan. Gusto ko siguro na magtrabaho ako, magbigay ng mas marami pang opportunity para sa mga ibang mamamayan. Bigyan sila ng trabaho or tumulong sa kanila na magkaroon ng kabuhayan. Create ng opportunities po sa iba. Makatulong sa mga tao na nangangailangan ng tulong. Ako kasi talagang gusto ko ang Pilipinas. Like, hindi ko iwan ang Pilipinas. So yun, gagawin ko lahat para maangat ang ating bansa. Gusto kong makapagtapos at maging geologist at magtrabaho sa gobyerno. Bilang scholar ng bayan, ninanais ko na makapag-aral, makapagtapos ng kolehiyo, makapag-master's degree at ayun, makakuha ng sapat na pangalan para maging doktor. At yung basically yung gusto ko talagang mangyari at patunguhan ng buhay ko gusto kong maging Dr. Tudo Barrios. So yung Dr. Tudo Barrios pumupunta sila yung mga doktor sa mga liblib na lugar at doon sila nagsasagawa ng mga medical mission. So yun yung gusto kong gawin kasi alam ko na mahirap pumunta sa mga baryo na to at mahirap na makadating sa kanila yung mga social services tsaka mga health services. Kaya gusto kong maging vessel para sa pagpapaabot sa kanila ng mga basic health services na to. Nasilayan natin ang isang araw sa buhay ng mga scholar ng Pisay Cagayan Valley Campus. Bata man sa paningin ng iba, di pa rin maitatanggi na sila ay kasama sa mga inaasahang individual na tanging makakapag-ahon ng ating bansa, ang kabataan.